3.140, 3.140, 3.140, at 3.140. Perfect. Etong battery pack ko na 12 volt 4S na LiPo4 ay ginawa ko binild ko nung June 2021. Ngayon 3 years old na siya. Ngayon nag-build ako ng bago. Ito ay 120Ah din. Ang presyo nito, kung pag-uusapan natin yung battery, BMS at active balancer, pumalo to ng mga 15,500. Ito, pumalo lang to ng 8,000. Pero syempre, ang BMS nito ay hindi smart BMS. Kung gagawin natin smart BMS yung kapares nung isa, ay papalo to ng mga 10,000 or 11,000. Ang video nito ay handog sa atin ng PCBWay. Ang PCBWay ay manufacturer ng printed circuit board sa China. Sa halagang $5 o mga around 250 pesos, makapagpaprint tayo ng 10 printed circuit board na sariling design natin. Makakapili rin tayo ng iba't ibang kulay ng printed circuit board na gusto natin. Pwedeng pula, puti, itim, asul, o yung normal na berde lang. Bukod pa dyan, meron din silang 3D printing services, CNC services, at PCB assembly. Kahit kung may proyekto kayo, printed circuit board man yan o 3D print, ay pumunta lamang sa PCBWay.com. Ang build natin na to ay aabot lang ng nasa 8,000. Kaya naging posible yan dahil sa sale na nakuha ko sa battery. Kinempo ko nung birthday sale ng Lazada kung saan pinakamababa yung presyo nila. Kaya nakuha ko lang yung battery ng nasa mga around 7,000. So, yung battery ay 7,000 plus, tapos 260 yung active balancer, at 600 plus yung 60 ampere na BMS. Okay, dumating tong mga battery na to ay naka-bubble wrap kada isang cell. Sa kada isang cell, may kasama siyang bus bar. Hindi ka pares nung una kong binild na LiPo4 na nakabox siya, isang set siya. Ngayon, individual to. Oy, ano nangyari sa puwet niya, oh? Ano to? Parang dinikit lang, ah. Ano natin yung ibang puwet? Okay, ganun. May pandikit lang, oh. Okay. Wala akong nakikitang may pagkakabuntis. Mukhang repack lang to, ah. Okay. So, good. Okay, kunin natin ang voltahe per cell. 3.004 volt, 2.935 volt, 2.887 volt, at 2.952 volt. So, ang pinakamataas natin ay 3.004 volt. At ang pinakamababa natin ay 2.887 volt. So, meron tayong 117 millivolt difference kung tama ang math ko. Konti lang naman. Check natin gamit ang battery internal resistance meter. 2.964 volt, 0.476 milliohms, 2.896 volt, 0.429 milliohms, 2.848 volt, 0.522 milliohms, 2.914 volt, 0.477 milliohms. Ayon sa page ng seller, ang internal resistance ay dapat less than 0.3 milliohms o 0.300 milliohms. So, lagpas tayo mas mataas tayo ng konti. Konting diferensya lang naman. So, mura naman to kaya okay lang. Ang pinagtataka ko lang dito, bakit yung dalawang cell merong green na sticker? I-charge ko muna to kada isang cell gamit ang DIY bench power supply. Pero isa-set ko lang ng mas mataas ng konti sa pinakamataas kong cell. Yun ay 3.004 volt. Kaya set ko to sa 3.1 volt sa DIY bench power supply. Nasa 24 hours na to sa battery to. Nasa 39 milliamps na lang. Oh. Ilipat na natin. Naiinip na ako. Battery 3 na tayo. Another 24 hours siguro ulit to. Tingnan natin ang ating amperahe. Kadalawa na tayo. Nasa pangatlo na tayo. Bago. Siguro 24 hours ulit. Pag bumaba. Hinintay ko sana mag-zero kaso parang hindi talaga siya mag-zero eh. Dahil hindi naman tayo naka-full charge. Okay. So, sa power supply na siguro natin yan. Pero anyway, pwede na yan. Balance na yan.
Magandang technique na yan sa pagbabalance. Off. 22 milliamps na lang. Off na natin to. Lipat na natin to. Isang cell na lang. On natin. 1 ampere. 12 milliamps na lang. Okay. 4 na araw ko na yata itong binabalance. Pwede na to. Check natin ang voltahe. 3.147 volt. 3.145 volt. 3.131 volt. At 3.139 volt. So, around 16 millivolt na lang ang difference natin sa pinakamataas na cell at sa pinakamababa. Ngayon, parallel charging natin to para magpantay talaga siya. Pag sabi natin parallel charging, lalagay natin lahat ng positive magkakasama. Ganun din ang negative. Ngayon, kapares ng dati. Lagay natin to sa 10 ampere range. Ito ay may fuse. Puputok naman yan pag sumobra sa 10 ampere. Pero kalokohang lumagpas pa sa 10 ampere yan. Ipaparallel lang natin. Titingnan natin kung ilan ang lilipat mula dito sa cell na to papunta dito. Okay? Wala. Pangalawa papunta sa pangatlo. Uy. 12 milliamps. Pangatlo papunta sa pang-apat. Wala. Yun, 7 milliamps. Milliamps lang tayo. Ibig sabihin, pwede pa tayong bumaba sa milliampere range. Ayan. Milliampere range tayo. Ililipat ko itong test probe dito. Fuse 600 milliamps. Puputok naman yan. 600 milliamps na fuse. May negative lang pero meron tayong 32 microamp na to. 0.35 milliamp. So, microamp na siya. Sobrang liit. Lipat natin dito sa 2 and 3. Ayan, 2 milliamps. 1.2 milliamps. Ang gagawin ko dito, ipaparallel ko na lang din to, tapos hayaan ko lang siya. Para mag-equalize tayo ng perfect. Curious lang ako, ha? Naka-curious lang ako. Tingnan natin kung ilan ang .5 milliamps. Mga 7 oras na tong naka-parallel charging. Tanggalin na natin yung pagkaka-parallel. Ngayon, tingnan natin ang voltahe ulit ng kada cell. Hindi na tanggal yung nasa negative. Ito muna. Meron tayong 3.140, 3.140, 3.140, at 3.140. Perfect. Okay. Kakalasing ko na to. Gagawin ko muna ang 12 volt. 60 ampere, dali BMS. Hindi siya smart. At 5 ampere na active balancer. Timbangin pala natin to. 2,869 gram, 2,882 gram, 2,871 gram, at 2,835 gram ang weight nila per cell. So, 2.8 kilo ang isa. Kapares ng dati. Gawin na natin 12 volt. Alternate dapat. Positive, negative, negative, positive, positive, negative, negative, positive. Okay. Lagyan natin ito ng busbar. So, nung nakaraan, kinable tie ko yung ganito. So, ngayon gagamit ako ng 2 3/4 na plywood. Papalamang ko to. Tapos, lalagyan ko ng threaded rod. 12.3 volt, 1.97 milliohms. Okay. Meron tayong 1 milliohms. Hindi 1 ohms, ha.
1 milliohms, 1.9 milliohms o pa 2 milliohms na. Ngayon ko lang nasubukan tong ganitong technique. Marami na ako nakikita ganitong technique. Maganda nga daw. So, inipit ko siya ng dalawang 3/4 na plywood bago threaded rod na 8mm. Tapos pinigyan ko lang. Ang ganda ng pagkakalapat niya. Oh. So, para to maiwasan yung pagbo-bloating, kabitan natin to ng active balancer at BMS. Pansamantala para ma-charge natin sa solar at ma-discharge test. Ngayon, ito yung kable ng active balancer. Ito yung balancing lead ng BMS. So, ganito lang ginawa ko. Naglagay na ako ng terminal lag. Pagsama-sama ko na sila. So, yung nag-iisang itim na kable ng sa BMS, ipinarallel ko lang yan sa itim din ng active balancer. Tapos sunod na yung pangalawang pula dito sa berde, yung pangatlong pula dito sa yellow, yung pang-apat na pula dito sa puti, at yung pinakadulong pula dito sa pula. Ano, magkasama yun sila sa isang terminal lag na ginamit ko. Okay. So, temporary ko lang, hininang ko lang. Pansamantala lang to. Tapos, so yun nga, may marking tayo dito. B negative, B1, B2, B3, B4. So, yung B negative, yun palagi sa pupunta sa main negative natin. Ito. Okay? Para makasigurado rin, test rin natin. Ito ang main positive, ito ang main negative. 12.57, walang negative value. Itong negative, itong positive. Okay? Palagi double check, triple check pag gagawa tayo. Tanggal muna ang active balancer at ang BMS. Pati nga pala ito, nilagyan ko ng lugs. So wala itong kasamang lugs, itong 60 ampere na to. Tapos duktungan ko lang ito ng wire. Okay. Unang kable, negative, parehas black. Hindi ko muna sisikipan kasi yan ay i-adjust pa natin. Tapos yung pangalawang lead, katabi ng kulay itim, tsaka yung berde, katabi rin ng itim, ay dito sa isang terminal na to. Sa positive ng battery 1 natin at negative ng battery 2. Okay. Yung susunod na kulay pula, ito. Kasama niya yung kulay dilaw. Ito silang dalawa. Sila ay pupunta naman dito sa positive ng battery 2 at negative ng battery 3. Okay. Tapos yung pang-apat, kulay puti dito. Tapos pangatlong pula dito. Galing sa itim. So bali pang-apat na wire na tayo. Doon naman tayo sa positive ng battery 3 at negative ng battery 4. Tapos yung last, yung pula dito sa active balancer at dulo yan dito. Dulong pula, pang-apat na pula o panlimang kable, kabilang dulo. Dito lang yan sa positive. Tapos itong positive na to, dadagdagan ko na rin yan ng wire. Kulay pulang wire lang, papunta sa ating charger. Wala pang balat yung dulo niyan. Straight wire lang to, okay? Lalagay ko rin yan dito para masikipan ko na. Ang ginamit ko nga palang terminal lugs dito sa kit ko ay ito. SO6-8. 6mm yung pinaka-ring niya. 8mm yung pwedeng pumasok dito. Sakto dyan yung yung sa BMS na 60 amps. Okay. Wala kasi itong kasamang terminal. So, ang kulang na lang nito, ilalagay naman natin dito yung BMS. Ang BMS yung B-. Dahil yung P-, ito na yung power negative natin. So, putol na wire lang din to. Okay. Ilalagay ko lang to dito sa negative. I-screw ko na lang to dito. Lalagyan ko ng mga bolt. Anong tawag dito? I-screw tsaka washer siguro. Okay. Pero madali na yan.
temporary. Babalatan ko muna to. Lagay tayong tester. Tapos, ilalagay ko to sa test probe, negative. Layo natin yan dyan. Okay. Tapos, yung positive ng test probe, dito lang sa positive natin, terminal. Hindi ko nang babalatan yung isang wire. Yan tayong, kita ba? 8.5 volts. Kita ba? Yan, 8.5 volts. Ngayon, salpak na natin tong balancing leads ng BMS. Ito ay pag ganito. Tingnan natin kung may usok. Boom, wala. Gising na agad siya. 12.5. Beautiful. Ano? Pwede pala ganun lang. Yun. Tapos, okay na. Gising na tayo. Hindi tayo binigyan ng problema nito Yung smart BMS. Kung napanood nyo yung unang assemble natin, gumamit pa tayo ng bench power supply para magising to. Sa totoo lang, hindi pa natin kailangan ng active balancer, pero ilagay na rin natin yan. Tingnan natin kung may uusok. Pag ganito tayo, okay. Yan, may nag-tick. Pero may ilaw na yan. Okay. Ito naman, tanggalin natin yung test probe. I-screw ko muna dito sa gilid. Okay, screw ko muna sa gilid, tapos kunin ko na yung ating charger. Okay, assemble na siya. Ito yung ating main negative. Pupunta sa ating LA-Joy na 400 watts. Tapos yung positive, battery yan ng LA-Joy. Tapos dumalit yung positive dito. Ito yung ating active balancer, naka-screw na. Ito yung ating 6 ampere BMS, naka-screw na. 30 ampere ang charging nito, 60 ampere ang discharging. So, hintayin lang natin ito mag-charge. Lagyan natin ang takip para sa aksidenteng mapagsakan ng kung anong bakal na o bagay na pwedeng magpa-short. Kapatong lang yan. Nakaset ang MPPT natin sa 14.6 volt at antayin lang natin to mag-full charge. Several days later. Okay, hapon na. Mag-alas 6 na. Pababa na araw. Baba na yung voltahe ng input natin. Nakaseries yan na 100 watt. Pero nag 14.6 na siya dyan. Dito, naghalos 14.6 na rin. Tapos, ang nalag natin, makikita natin yan dito. Meron siyang 3 beses siyang hinimatay Okay. Pero tong isang hinimatay, ano to siguro? Yung kumukulimlim. Okay. Pero na-record natin dito, 14.56536. Okay. Pwede na consider na natin full charge yan. Pagpahingin lang natin ito ng konti. Tapos, capacity test naman natin. Tsaka kuha na din natin ang internal resistance. Tingnan natin yun ang voltage per cell. 3.619. Ito yung cell number 1 dito sa positive. So, nakabaligtad kasi ako ng configuration. Dapat ang cell number 1 palagi yung galing sa main negative. Okay. 3.625. 3.626. 3.620. Halos pantay naman. Okay. Ang full charge ng isang cell ay 3.65. Pwede na yan. Pwede na yan. So, maganda na yan. Nakapahinga na to ng ilang oras. Siguro mga anong oras na ba? May mga kulang-kulang 4 na oras na napahinga. Simula namatay yung charger. Check muna natin ang voltahe ulit. Dito ang negative. Dito ang positive. Check natin sa ating DC voltage. 14.1 volt. Dahil wala tayong load dapat bababa yan o maging stable yan ng mga 13 volt. Okay. So, check natin ang per cell.
Ito ang cell number 1. Okay, palit pala tayo ng tester. Balik ko to dito. 14.1. Ito nga pala palagi natin ginagamit nung una. Ginamit ko lang to kasi may data lag. Pero mas maganda ang ano yan, ang reading kasi 3 yung decimal niya. 14.25 dito. Alright. Check natin ang voltage ng isang cell. 3.561. 3.561 din. Balance. 3.562. Beautiful. Ang ganda po. 3.561. Okay, capacity test natin to. Gamit itong A-Torch DL24 capacity tester. So, ayun ang setting natin. Constant power, 145 watt. 10 volt ang cut-off. Hindi ideal na i-drain natin ng 10 volt. Pero titingnan ko kasi kung bibigay ba yung BMS o ma-reach natin 10 volt. Typically, bibigay ang BMS kasi magkakaroon yan ng hindi pagkakapantay-pantay. May mauunang ma-discharge yan sa 2.5 volt na makikita ng BMS dahil lang para i-disconnect niya. Okay, so tapos i-okay ko lang to. Yan, nagsisimulan na ang test yan. Yung isang 120 AH ko, umabot ako ng 10 hours may git o 11 hours pa yata. Tingnan natin to. May oras naman yan dyan. Ang time natin ay 8 hours and 20 minutes na. Meron tayong na-record na 95 AH. Wow. Energy, 1,209 watt-hour. Okay. Nakakalungkot ah. Yung mainit pa. Na-under pa yung pan. 8 hours and 37 minutes. 98,799 mAh. Okay, nakaka-recover na yung voltage na nag-disconnect na. Hindi namatay ang BMS. Okay, so yung isang setup ng LiPo4 ko, yung naka-smart BMS, nung tinest ko nito, namatay yung BMS. So hindi ako satisfied. Susubukan ko naman yan i-charge dito sa SRNE ko. Meron tong 400 watts. Temporary pa yung mga wiring yan. Magulo pa, ay naayos ko pa. Ito muna pa-charge ko. Sacrifice ko muna itong isang battery na to. Okay, new setup tayo. Pinalitan ko yung terminal. Ginawa kong Anderson connector. Okay, ang Anderson connector na to ay 50 ampere yata to. Anyway, so rekta yung positive dito. Nilagyan ko lang ng terminal lag. Ito yung negative. Ito yung unang setup natin na 120 AH. Nandito yan sa inverter na to. Nakasaksak sa SRNE. May 400 watts na panel. Series parallel. Ito yung Anderson connector niya nakadikit doon. Tanggal ko muna. Kaya Anderson para gamitin natin dito. Yung SRNE ko na itong isang MPPT, piyapan-charge ko muna sa kanya. So, naka-dual MPPT naman yan eh. Ito yan. Patay ang inverter. Sasalpa ko lang to dito. So, positive sa positive. Negative sa negative. Tama. Hindi tayo magkakamali pag Anderson. Nabuhay na yung ating SRNE. So, ayan, buhay na siya. 11 volt. Patay yung 12 volt loads ko. Yung peak niya, nakita ko. Ayan, 11.2 na kagad siya. Maga pa, alas 7 pa lang. Wala tayong load, 30 volt. Naka-series din siya. Dalawang series, dalawang parallel. 8.3 ampere ang pumapasok. Dito sa 1 ampere pa lang, sa LJoy. Yung LJoy, kinakargaan niya ito ngayon. Hindi ko muna gagamit yung inverter. Sacrifice muna itong araw na to. Kasi nung nakaraan, ganyan din ginawa kong setup. Pinuli charge ko to gamit tong SRNE. Bago nung na-full charge niya, pinuli discharge ko naman. Doon ako nag-discharge test. Okay. So, para makakuha tayo ng kamukhang value, sana 17.9 ampere na pumapasok sa ating battery ngayon. 13.7 volt. Ngayon ay 11:45 AM. Tirik na tirik ang araw. Ang ganda. Sa battery natin, 36 degree. 36.8 normal. Balikan natin to. Tingnan ulit natin mamaya. Ang aantayin ko dito, mag-full charge. So pag nag-full charge yan, magbe-blink tong solar indicator niya. Full charge na. Ayan, natin nagbe-blink na yung solar panel light niya. 14.4 lang. Ganyan lang talaga yan. Pero may napasok pa
Wala na, oh. 0 amps, 0.5. 0 amps na talaga. A few moments later. So, mga 2 oras na itong nakapagpahinga. Sinetap ko na ulit. Okay, so, testing ulit tayo. Nakaset na yan. Nareset ko na yung ating power. Nandito yung ating positive. Ito yung, nareset ko na yung last record niya. Okay, so ayan, meron na kagad tayong na-record, oh. 145 watt pa rin tayo. Constant power. 4 hours and 28 minutes. Okay, 50H na tayo. 12.8 volt pa. 12.8. Okay. So, meron ako natuklasan. Ganito. Pag discharging, umiinit siya. Oh. Halos 40 na naman. Pero, nung dito ko i-check sa kabilang side ng battery, wala. Normal lang ang lamig. Oh. Normal siya. Yung init pala, nanggagaling dito sa buga ng blower nito. Kasi naramdaman ko mainit yung buga niya. Oh. So, tumatalbog papunta dun sa battery. Kala ko nag-iinit yung battery pag nagde-discharge. Hindi pala. Tapos, umaga na. Complete na siya. 1,260.4 watt-hour. Tumas ng konti 98.905 Ah. 8 hours and 41 minutes. 100 mAh lang ang pinagkaiba. Okay, ito yung pinul charge natin sa SRNE. So, nasa 100 Ah lang talaga itong battery na to. Ayan, okay natin to. Tingnan natin kung na-disconnect ang BMS. Meron pa rin tayong voltage. 11.2. Naka-recover na siya kasi kanina pa yan naka-ano eh. So, pero nag-trigger yan ng 10 volt kaya tumigil na yan. So, yun. 100 AH lang talaga to. Wala pa nga. 98 lang. O 99 AH. Nakakalungkot. Ayan, tingnan natin ang battery voltage. 11.27 volt. Check natin ang unang cell. 2.818. 2.817. 2.817. Maganda ang pagkakabalanse niya. 2.819. Maganda naman. 1 millivolt ang diferensya. Siguro dahil meron tayo active balancer. Yun nga lang, yung capacity niya, 100 Ah lang, hindi 120. 120 Ah nakalagay sa packaging nyo. Cat L 120 Ah Mini JDO3. Ay, nako. Hindi to 120 Ah. Nakakalungkot. So, ayan, nasa 3 months na tong naka-temporary. Ayan, puro alikabok na, oh. Pero anyway, ngayon ay mga nasa 3 buwan na rin siya nakaparallel dito sa isang LiPo4 na to. Magkakonekta lang sila. Positive sa positive, negative sa negative. Gusto ko pa sana itong itest ng isa pa. Yung nakapag-cycle na siya ng ilang buwan eh. Kaso, ang panahon ngayon ay medyo maulan. Kaya yung battery, kailangan ko sa upgrade. Siguro pag nag-init na lang, meron akong upgrade dito. Oh. Lalagyan ko to ng aluminum bar. Kasi nakikita ko medyo nabebe na yun. Mas maganda talaga may compression. Pag sinukat natin yan, nasa 19 cm lang oh, o 190 mm. Etong isa natin, nasa 200 na oh. Nagkaroon na to ng ano oh, awang sa gitna. Kasi ito, walang compression to. Ang ginawa ko dito, pinigilan ko sa gilid na mag-expand siya. Pero syempre, mapipisil niya pa rin yung mga kahoy na yan. Kaya, nag-expand pa rin siya. Konti lang. Gusto ko talaga to ilabas. Pagsamahin sila gawing 8. Kapares nito. Ang problema, yun nga, magkaiba sila ng capacity. Magkakaroon lang ng problema. Kaya ginawa ko dito, nakaparallel silang dalawa. Positive sa positive, negative sa negative. Ayan, naka-temporary pa rin. Yan nga, lalagyan ko nito para sa upgrade. Tapos may binili ako. Ito. Mas maganda pala meron dito. Epoxy sheet. Ilalagay ito sa pagitan ng kada cell. Okay. Magandang upgrade yan. Tapos yun nga, hindi ako satisfied sa ayusin yung wiring ko. Maglalagay pa ako ng terminal lugs na pagsasamahin ko yung mga positive at negative dyan. Siguro minsan subukan natin yung ibang BMS, yung mga JK BMS naman. Okay, ngayon 3 buwan na siya. Kunin natin yung voltahe. So, huwag kayong malilito sa build ko. Yung isa kong build, ang negative nandito, ang positive nandito. So, pares lang naman yung basta palagi tayo magsisimula ng bilang sa battery negative. Okay. Pero to, parcel, kuha na natin ng voltahe.
3.331 volt, 3.318 volt, 3.322 volt, at 3.331 volt. Ang battery na to ay Higi sa Solar Bright ko binili. Itong battery na to ay CAT-L. Ang seller nito ay Max Power Battery. Okay, maglalagay ako ng link sa video description kung gusto nyo bumili. Pero mas marirecommend ako yung isang battery kay Power Central kasi yung sa kanila, tested na. So kung wala kayong capacity tester, mas maganda yon. Tested na nila yung binibenta nila. Ito kasi naakit talaga ako dito sa sobrang mura niya. So yung presyong pagkakabili ko dito ay sale yun talaga, sale. Okay, timing lang sa pagbili. So yun lang, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo tong video na to.